Transaction denied. Ang dalawang salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa tenga ni Maribel na nakatayong tulala sa harap ng cash register ng ospital. Ang kamay niya'y nanginginig habang paulit-ulit niyang sinusubukang iswipe ang credit card. Ngunit laging parehong malamig na boses ang sumasagot. Pagtanggi. Sa likuran niya, ang makipot na pinto ng emergency room ay patuloy na bumubukas-sara. Inilalabas ang mga tunog ng mga monitor na bumubusina at ang bulong ng mga nurse. Sa loob ng silid na yon, nakahiga si Nanay Pilar, ang kanyang ina, na lumalaban para sa kanyang buhay, nangangailangan ng agarang dialysis. Ang mukha ni Maribel ay namutla, ang pawis ay bumaba sa kanyang sentido, at ang takot ay bumalot sa bawat butil ng kanyang katawan. Paano ito nangyari? Saan napunta ang lahat ng pera nila? Ma'am, kailangan na po ninyong bayaran ang down payment para masimulan ang procedure. Malumanay, ngunit may pagmamadali ang boses ng nurse. Critical po ang lagay ng nanay ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Maribel. Ang krisis sa kanyang ina at ang biglaang pagkabigo sa pinansyal ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Sa loob ng maraming taon, naging masunuring asawa siya ni Alejandro Cruz, isang respetado at mayamang negosyante. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa kanyang asawa mula sa kanilang kinabukasan hanggang sa kanyang sariling pagkatao. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Napatingin siya sa paligid, umaasa na kahit sino ay makakakita sa kanyang paghihirap. Ngunit walang pumansin. Tanging ang paghuhusga sa mga mata ng nurse ang kanyang nakita. Biglang may pamilyar na anino ang dumaan sa pinto ng ospital. Tumibok ng malakas ang puso ni Maribel. Si Alejandro. Dumating siya para iligtas sila. Ngunit ang nangiti sa labi ni Alejandro ay hindi ng pag-aalala, kundi ng pagwawagi. Kasama niya si Ivy Morales, ang kanyang sekretarya, na nakasuot ng napakamahal na damit at may mapanudyong ngiti sa mga labi. Nilapitan siya ni Alejandro, hindi para yakapin o aliwin, kundi para iabot ang isang sako ng papel. Maribel, ito na. Malamig ang boses ni Alejandro at hindi man lang tumitingin sa kanya. Mga papeles ng annulment, hindi mo na kailangang mag-alala pa sa anumang obligasyon. Ang mga salitang annulment at obligasyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila ba bumagsak ang buong mundo ni Maribel? Nang hina ang kanyang tuhod at napaupo siya sa sahig. Ano? Ano ang sinasabi mo, Alejandro? Bakit? May problema si nanay. Kailangan natin siyang tulungan. Si Ivy na ang pipirma sa mga papeles bilang bagong co-owner. Patuloy ni Alejandro na para bang wala siyang narinig. At sa lahat ng ari-arian, ako ang may kontrol. Wala ka ng anumang karapatan o pinansyal na suporta mula sa akin. Tapos na tayo, Maribel. Umangat ang tingin ni Maribel. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Nakita niya ang mapanuyang tingin ni Ivy na tila nagsasabing, "Sa wakas, nakuha ko na ang gusto ko." Ang sakit ay higit pa sa pisikal na hapdi. Ito ay pagtaksil, isang matinding pagtaksil. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na umiyak sa harap ng dalawa. Paano mo nagawa ito, Alejandro? Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Paano mo kami tinalikuran sa pinakamahirap na oras? Walang tugon. Tinalikuran lang siya ni Alejandro at ni Ivy at naglakad palayo, papalabas ng ospital na para bang wala silang iniwan na wasak na tao sa likod. Nang mga sandaling iyon, hindi lang ang kanyang pag-aasawa ang nagtapos, kundi pati na rin ang kanyang buong pagkatao. Siya ay naging isang walang pangalan, walang tahanan, at walang pag-asa. Kinabukasan, isang sasakyan ng mga security guard ang dumating sa kanilang dating mansyon. Walang awa siyang inilabas mula sa bahay na tinuring niyang tahanan. Ang tanging pinayagan sa kanya ay isang maliit na maleta
na naglalaman ng ilang damit. Ang maleta ay itinapon sa sementadong kalsada kasabay ng kanyang pagkatao. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos, malakas na para bang ang langit ay nakikiramay sa kanyang kapighatian. Sa kabila ng malakas na ulan, kitang-kita niya ang mga ilaw na nagniningning sa bintana ng mansyon at doon nasilayan niya ang anino ni Alejandro at ni Ivy na magkayakap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel at bago pa man niya maramdaman ang lahat ng sakit, ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo hanggang sa bumagsak siya sa basang kalsada na wala ng malay sa gitna ng uno sa kada. Unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Maribel. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang matigas na sahig sa ilalim niya at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Pagmulat ng kanyang mga mata, isang kisame ng yero ang bumati sa kanya. May mga butas kung saan sumisingaw ang liwanag ng araw. Hindi ito ang kisame ng kanyang mansyon. Hindi rin ito ang sterile na puting kisame ng ospital. Nilibot niya ang kanyang paningin. Nasa isang maliit na barong-barong siya. May mga lumang kahon at kumot na nakalatag sa paligid. Isang matandang babae ang nakaupo sa isang bangko. Nagbuburda at ngumiti sa kanya nang makita siyang gising. "Ay, salamat sa Diyos at gising ka na, Ineng," sabi ng matanda. Malumanay ang boses. "Nakita kita sa labas kaninang madaling araw. Nakahandusay sa ulan. Akala ko kung ano na. Dinala na lang kita dito." Napaupo si Maribel. Ang buong katawan ay nananakit. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraang gabi. Ang pagtanggi ng credit card, ang malamig na mukha ni Alejandro, ang mapanuyang nanangiti ni Ivy, ang ulan, at ang pagbagsak niya sa kalsada. Biglang may kirot sa kanyang dibdib na tila may malaking bato na nakapatong doon. "Nanay, nasaan po ako?" Mahina niyang tanong. Ang lalamunan ay tuyo. "Dito sa amin, sa tabi ng palengke," sagot ng matanda, at inabot sa kanya ang isang baso ng tubig. "Ako si Aling Nena. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito." Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Maribel. Ligtas? Paano siya magiging ligtas kung wala siyang alam kung nasaan ang nanay niya? Kung paano siya magbabayad ng ospital? Wala siyang pera, wala siyang bahay, wala siyang... Alejandro, kinailangan niyang tumayo. Kailangan niyang lumaban. Para kay Nanay Pilar. Mula sa araw na yon, nagsimula ang bagong buhay ni Maribel. Isang buhay na kailanman ay hindi niya naisip na mararanasan niya. Nagsimula siya sa pinakamababang trabaho. Sa umaga, naghugas siya ng mga pinggan sa isang karinderya sa palengke. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpapaganda at paghawak ng mga mamahaling kubyertos, ay ngayon ay namamaga at nagiging magaspang dahil sa malamig na tubig at matapang na sabon. Madalas siyang mapapagalitan ng may-ari dahil sa kanyang kabagalan, ngunit wala siyang magawa kundi ang yumuko at humingi ng paumanhin. Sa hapon, sinubukan niyang magbenta ng sampagwita sa kanto. Nakatayo siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw, hawak ang mga sinulid na bulaklak, umaasa na may bibili. Nararamdaman niya ang paghuhusga sa mga mata ng mga taong dumadaan, lalo na kapag nakikita nila ang bakas ng kanyang nakaraang ganda na hindi maitago ng kanyang lumang damit. Isang beses, may dumaang mamahaling sasakyan. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang isang babae na halos kasing edad niya, nakasuot ng eleganteng damit, tumatawa kasama ang isang lalaki. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Isang buwan lang ang nakalipas, siya ang babaeng iyon. Ang isang buwan lang ang nakalipas, siya ang babaeng iyon. Ang mapait na katotohanan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, pupunta siya sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Palagi siyang nagtatago sa anino.
Iniiwasan ang mga gwardya at ang mga mata ng mga taong maaaring makakilala sa kanya. Sa loob ng silid ni Nanay Pilar, pilit siyang ngumingiti. Kinukwento ang mga magagandang bagay na hindi naman totoo. Nagsasabi na, okay lang ang lahat, nanay. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina ang buong katotohanan, lalo na sa lagay nito. Ang nakikita niya lang ay ang humihinang katawan ng kanyang ina na umaasa sa dialysis machine at ang tanging panalangin niya ay magkaroon ng sapat na pera para sa susunod na session. Mabutit narito ka, anak, mahinang sabi ni Nanay Pilar na tila nahihirapang huminga. Naalala ko pa noong bata ka, ang hilig mong maglaro sa hardin. Ang ganda-ganda mo noon at ngayon, mas lalo kang gumanda. Napangiti si Maribel, ngunit sa likod ng nangiti ay ang kirot ng paglilihim. Kung alam lang ni Nanay Pilar ang kanyang kalagayan ngayon. Siyempre naman po, nanay, sagot niya. Hinawakan ng manipis na kamay ng ina. Gagaling po kayo. Magtatrabaho po ako ng mabuti para makabangon po tayo ulit. Isang gabing umuulan, habang naglalakad siya pabalik sa barong-barong ni Aling Nena, matapos bisitahin si Nanay Pilar, bigla na lang siyang nadulas sa maputik na kalsada. Ang kanyang maliit na benta mula sa araw na yon, mga barya na pinagsama-sama niya, ay kumalat sa basang lupa. Nagsimula siyang mamulot, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig at pagod, habang ang luha ay nagsisimulang dumaloy kasabay ng patak ng ulan. Pakiramdam niya ay gumuho na naman ang kanyang mundo. Bakit, Diyos ko? Bakit po nangyayari ito sa akin? Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Wala na po ba akong pag-asa? Sa gitna ng kanyang pagluha, may isang sasakyan ang biglang huminto malapit sa kanya. Ang mga ilaw nito ay tumama sa kanya at sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding takot. Isa na namang tao na huhusga sa kanya. Ngunit nang bumaba ang bintana ng sasakyan, isang boses ang narinig niya. Pamilyar, ngunit hindi niya maalala. Miss, okay lang po kayo? Hindi siya makatingin. Nahihiya siya sa kanyang hitsura, sa kanyang kalagayan. Isang kamay ang lumabas mula sa bintana. May hawak na panyo. Mukhang nahihirapan kayo. Pwedeng tulungan ko kayo? Hindi po, mariin niyang sabi, at pilit na itinago ang mukha. Okay lang po ako. Ngunit sa kanyang pagtayo, bigla siyang natumba muli. At sa pagkakataong ito, muntik na siyang masagasaan ng isa pang paparating na sasakyan. Mabilis ang pangyayari. Isang matipunong braso ang humila sa kanya pabalik. At ang malakas na pagbusina ng kabilang sasakyan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Mag-ingat kayo, insabi ng lalaki. Ang boses ay nag-aalala. Sige na, sumakay na kayo. Ihahatid ko kayo. Nang makalabas ang lalaki sa sasakyan, tumambad sa kanyang paningin ang isang pamilyar na mukha. Ang kanyang pamilyar na bango. Isang formal na suot na coat ang kanyang nakita. At sa ilalim nito, ang isang formal na pangalan. Ang kanyang dating kaklase. Si Daniel Soriano. Ang mga mata ni Maribel ay nanlaki sa gulat at hiya. Hindi niya inaasahan na makikita si Daniel sa ganitong kalagayan. Ma'am, kilala ko po kayo. Di po ba? Tanong ni Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at isang bakas ng pagkamangha. Si Maribel po ba kayo? Hindi sumagot si Maribel. Ang tanging nagawa niya ay tiningnan ang kanyang maputik na damit, ang kanyang namumulang mga mata, at ang kahihiyan ay bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na muling makikita niya ang dating kaklase na ngayon ay mukhang napakayaman at matagumpay, habang siya naman ay basang-basa, marumi, at lugmok sa kahirapan. Ang kanyang puso ay kumirot nang makita ang tingin ng pagkabigla at awa sa mga mata ni Daniel. Huminga siya ng malalim, at nang makalayo ang sasakyan ni Daniel, tila isang malaking pader ang bumagsak sa kanyang likuran. Hindi niya inaasahan na ang pagtatagpo na yon ay magiging simula ng isang bagong pag-asa o marahil ng isa pang pagsubok. Ang tanging alam niya, ang mukha ni Daniel
ay mananatili sa kanyang isip. Ilang araw, matapos ang hindi inaasahang pagtatagpo sa kalsada, hindi pa rin mawala sa isip ni Maribel ang mukha ni Daniel Soriano. Ang kahihiyan ay nanatili, ngunit mayroon ding kakaibang pakiramdam. Isang halo ng pagtataka at kaba. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kung muli silang magkikita. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga mesa sa isang maliit na coffee shop na pag-aari ng kaibigan ni Aling Nena, nakita niya si Daniel. Nakaupo ito sa isang sulok, nakasuot ng formal na damit at abala sa pagbabasa ng mga papeles. Hindi ito nakatingin sa kanya at nagpasalamat si Maribel dahil doon. Nagmadali siyang linisin ang ibang bahagi ng shop. Umaasa na hindi siya nito mapapansin, ngunit huli na ang lahat. Tila naramdaman ni Daniel ang kanyang presensya. Huminto ito sa pagbabasa. Umangat ang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkabigla ay nabasa sa mukha ni Daniel na agad sinundan ng matinding pag-aalala. Tumayo si Daniel at lumapit kay Maribel, dahan-dahan. "Maribel, ikaw nga," sabi niya. Ang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng panginginig. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito?" Nahihiya si Maribel. Nais niyang tumakbo, magtago, pero wala siyang magawa kundi ang tumayo ng tuwid. Hawak ang basang-basahan at pilit na itinago ang kanyang damdamin. "Wala na po kayo doon, Sir Daniel," malamig niyang sagot. Sinubukang magpanggap na walang pakialam. "Trabaho ko po ito. Hindi niyo po kailangang mag-alala." "Sir Daniel?" tanong ni Daniel. May bahid ng sakit sa kanyang boses. "Maribel, ano ka ba?" "Daniel lang. At hindi yan trabaho mo. Dapat nasa bahay ka kasama si Alejandro." Sa pagbanggit sa pangalan ni Alejandro, biglang nag-alab ang galit sa dibdib ni Maribel. Ang lahat ng kahihiyan ay napalitan ng pait. "Tapos na po ang lahat sa amin ni Alejandro," sabi niya. Ang kanyang tinig ay matigas. "At hindi ko po kailangan ng awa ng kahit sino." Pinigilan ni Daniel ang kanyang paghinga, tila nasaktan sa kanyang mga salita. "Hindi ito awa, Maribel," pilit niyang paliwanag. "Gusto lang kitang tulungan. Narinig ko ang nangyari. Bilang isang abogado, may maitutulong ako sa iyo. Hindi mo kailangang mag-isa. Kaya ko ang sarili ko." Matigas na sagot ni Maribel at tumalikod. "Pakiusap. Lumayo na po kayo sa akin. Ayoko pong may makakita sa atin na magkasama." Hindi na kumibo si Daniel. Tumalikod siya, ngunit bago siya tuluyang umalis sa coffee shop, muling napatingin siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at panghihinayang. Sa mga sumunod na araw, tila nawala si Daniel sa buhay ni Maribel. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang nagbabasa si Maribel ng mga lumang dyaryo sa palengke, may nakita siyang isang nakatuping papel na nakalagay sa ilalim ng isang saging. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang brochure ng libreng legal advice para sa mga biktima ng marital abuse, kasama ang isang contact number. Walang pangalan, walang pirma. Ngunit alam ni Maribel sa kanyang puso kung sino ang nag-iwan nito. Pinunit niya ang papel, ngunit kinuha niya ang contact number at itinago sa kanyang lumang wallet. Isang gabi, habang naglalakad si Maribel sa harap ng isang electronic store, nakita niya ang isang TV na nagpapalabas ng balita. Lumabas doon si Alejandro, nakangiti, kasama si Ivy, na ngayon ay tila mas lalong nagpapaganda. Ipinagmamalaki ni Alejandro ang kanyang bagong investment at ang kanyang masayang pamilya. Ang mga salita ni Alejandro ay parang matatalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Maribel. Ang galit na kanina'y natago ay biglang nag-alab. "Masayang pamilya?" Bulong niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Kinuha mo ang lahat sa akin, Alejandro, pero hindi ako susuko. Babalik ako at babayaran mo ang lahat ng ginawa mo." Samantala, sa kanyang opisina,
Nakaupo si Daniel, tinitingnan ang isang lumang larawan. Ito ay kuha noong kolehiyo pa sila, kung saan nakangiti si Maribel habang nasa likuran niya si Daniel, na lihim na humahanga. Naalala niya kung paano niya lihim na inibig si Maribel, ngunit hindi niya kailanman nagawa itong ipahayag. At ngayon, nakita niya ang babaeng iyon, wasak, at wala siyang magawa. Naramdaman niya ang matinding panghihinayang. Maribel, bulong niya, hinaplos ang larawan. Hindi kita hahayaang mag-isa sa laban na ito. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Maribel, abala sa pagbebenta ng kanyang mga paninda, bigla na lamang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang kakaibang numero ang tumawag, at nang sagutin niya, walang nagsalita sa kabilang linya. Ngunit ilang sandali lang, isang text message ang dumating. Binuksan niya ang mensahe. Ito ay naglalaman ng isang link sa isang website ng balita at isang screenshot ng isang financial report. Ang pamagat sa website ay, "Mga katanungan sa transparency ng negosyo ni Alejandro Cruz." Sa screenshot naman, may mga nakasulat na numero at transaksyon na hindi niya maintindihan, ngunit may nakita siyang isang pangalan na pamilyar, Ivy Morales. Sa ibaba ng mensahe, may nakasulat na simpleng pangungusap. Hanapin ang katarungan mo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sino ang nagpadala nito? Si Daniel? O isa itong bitag? Ngunit habang tinititigan niya ang screenshot, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa personal na paghihiganti. May mas malalim pa. May mas malaking kasalanan. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi na siya ang dating Maribel na takot at mahina. Ang bawat pahirap na dinanas niya ay nagiging panggatong sa apoy ng kanyang bagong determinasyon. Ang sakit ay naging lakas. Ang galit ay naging inspirasyon. Umuwi si Maribel ng gabing iyon, dala-dala ang bagong impormasyon. Sa ilalim ng nag-iisang bombilya sa barong-barong ni Aling Nena, sinimulan niyang basahin ang mga balita sa link na ipinadala sa kanya. Mga artikulo tungkol sa umano'y questionable na deals ni Alejandro, mga kaso ng maling paggamit ng pondo sa ibang bansa, at ang mabilis na pagtaas ng kanilang yaman na tila hindi na makatwiran. Ang bawat salita ay nagbukas ng kanyang mga mata. Hindi lang pala siya ang biktima ni Alejandro. Maraming tao ang posibleng apektado ng kanyang mga transaksyon. Si Ivy Morales ay hindi lang pala kabit. Posibleng kasabwat din siya sa mga iligal na gawain. Napatayo si Maribel. Ang lahat ng emosyon, galit, sakit, pagkalito, at ngayon ay ang matinding determinasyon ay nagsama-sama sa kanyang dibdib. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Nanay Pilar at para sa lahat ng posibleng biktima. Muli niyang tiningnan ang text message, hanapin ang katarungan mo. Hindi na ito isang simpleng payo. Ito ay isang misyon, isang tawag, at handa siyang sumagot. Kinuha niya ang lumang wallet at doon, sa isang nakatuping papel, ay naroon ang contact number na lihim niyang itinago. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas. Nag-aalangan siya, ngunit alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na ang simula ng kanyang pagbabalik. Ito na ang simula ng paglaban. Ang tawag na yon sa telepono, kahit walang boses, ay nagsilbing mitya para kay Daniel. Hindi na niya kayang manatili lang at panoorin ang pagbagsak ni Maribel. Ang nakita niyang takot at hiya sa mga mata ni Maribel ay nagtulak sa kanya upang kumilos, higit pa sa pagiging isang kaibigan. Bilang isang abogado, alam niyang hindi lang ito tungkol sa personal na paghihiganti. May mas malalim pa. Ang mga balita tungkol sa questionable deals ni Alejandro ay hindi na simpleng usap-usapan. Sa loob ng kanyang eleganteng opisina na may tanaw sa nagliliwanag na syudad, si Daniel ay nakatayo sa harap ng isang puting board, punong-puno ng mga diagram at mga pangalan.
mga koneksyon sa pagitan ng Alejandro Cruz Group at iba't ibang shell corporations, mga transaksyong may malaking halaga na naganap sa mga kakaibang oras, at ang pangalan ni Ivy Morales na paulit-ulit na lumalabas. Masyadong malinis. Bulong niya sa sarili, hinagod ang kanyang panga. Kaya pala hindi agad nakita, pero may butas ang bawat perpektong plano. Ilang araw na niyang ginugugol ang kanyang gabi sa pag-aaral ng mga financial reports at public records ng kumpanya ni Alejandro. Ang kanyang mga kliyente ay madalas na nagtataka kung bakit siya nagiging abala sa isang kasong hindi pa formal na inihahain. Ngunit para kay Daniel, ito ay higit pa sa isang kaso. Ito ay para sa babaeng lihim niyang minahal mula pa noong kolehiyo. Naalala niya ang mga araw na nakikita niya si Maribel sa campus. Nakangiti, masaya, at tila walang problema sa mundo. Ang simpleng pagtawa ni Maribel ay sapat na para pasayahin ang araw niya. Ngunit lagi siyang nasa likod lang, nanonood, nag-aalinlangan. Hanggang sa dumating si Alejandro, mayabang, mayaman, at mabilis na nakuha ang puso ni Maribel. Naisip niya noon na hindi siya karapat-dapat. Ngayon, hinding-hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Hindi lang sa batas nakatuon ang isip ni Daniel, alam niyang kailangan din ni Maribel ng tulong para makabangon. Isang hapon, pumunta siya sa palengke. Nagkubli sa likod ng malaking sombrero at sunglasses. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya si Maribel na abala sa pagbebenta ng kanyang mga kinuha mula sa murang bilihin. Nakita niya kung paano ito hinuhusgahan ng ibang tao, kung paano ito pinapahirapan ng mga customers. Sumikip ang kanyang dibdib. Nais niyang lumapit, yumakap at sabihing, "Narito ako." Ngunit alam niyang kailangan ni Maribel na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kailangan niya ay hindi awa, kundi empowerment. Nakipag-ugnayan siya sa isang dating profesor na may koneksyon sa mga small business development programs. Inirekomenda niya ang pangalan ni Maribel na inilarawan bilang isang promising but struggling entrepreneur. Nais niyang bigyan ng pagkakataon si Maribel na matuto. Nang walang kaalaman si Maribel na siya ang nasa likod nito. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Maribel ng imbitasyon sa isang libreng seminar tungkol sa basic business management at financial literacy. Kinailangan ni Daniel na pigilan ang nangiti sa kanyang labi nang marinig niya mula sa kanyang propesor na dumalo si Maribel. Ang determinasyon sa mga mata ni Maribel, kahit sa kalagitnaan ng paghihirap, ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala. Isang araw, habang abala si Daniel sa pag-iipon ng mga ebidensya, may tumawag sa kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Nang sagutin niya, isang mabigat at nagbabantang boses ang narinig niya. "Abogado Soriano, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman." Sabi ng boses, walang anumang ekspresyon. "Ang mundo ng negosyo ay malaki. Mas mabuting manatili ka sa iyong sariling lane. Kung hindi, baka hindi ka na makabalik sa iyong opisina ng buo." Nanlamig ang dugo ni Daniel. Ito na. Alam na ni Alejandro na mayroong nag-iimbestiga, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, lalo siyang naging determinado. Ang banta na ito ay patunay na nasa tamang direksyon siya. Pagkatapos ng tawag, tinitigan ni Daniel ang larawan ni Maribel sa kanyang desktop. Isang matandang litrato na nakuha niya mula sa social media bago pa man niya burahin ang lahat ng kanyang koneksyon kay Alejandro. Ang nangiti ni Maribel sa larawan ay puno pa ng inosensya. "Hindi, Alejandro," bulong niya sa kawalan. "Hindi mo na siya muling sasaktan. Hindi na ngayon." Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang dibdib. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang bawat araw ay isang laban para kay Maribel. Ang seminar na dinaluhan niya, na tila galing sa langit, ay nagbigay sa kanya ng kaunting liwanag. Bagaman, hindi niya pa rin alam kung sino ang nasa likod ng imbitasyon
nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay madalas na sinusundan ng pagsubok. Isang umaga, habang naghahanda siya para sa kanyang pagtitinda, natanggap niya ang isang tawag mula sa ospital. Ang boses ng nurse ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. "Ma'am Reyes, kailangan niyo pong pumunta rito kaagad," sabi ng nurse. "Nagkaroon po ng komplikasyon si Nanay Pilar. Critical po ang kanyang kondisyon at kailangan ng emergency dialysis. Pero kailangan po ng advance payment." Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Maribel. Ang tunog nito, nang bumagsak sa lupa, ay tila ang tunog ng kanyang puso na nabasag. Nanay Pilar. Muling bumalik ang matinding takot at pangamba. Ang kaunting pera na naipon niya ay hindi sapat para sa emergency procedure. Para siyang pinipiga at pakiramdam niya'y wala na siyang mailalabas pa. Nagmamadali siyang ang pumunta sa ospital. Ang bawat hakbang ay puno ng pangamba. Pagdating niya sa silid ni Nanay Pilar, nakita niya ang kanyang ina na nahihirapang huminga. Ang mga mata ay nakapikit at ang mga tunog ng makina ay tila nagbabanta. Niyakap niya ang kanyang ina. Ang luha ay dumaloy ng walang tigil. "Nanay, huwag po kayong bibitaw," hikbi niya. "Kailangan niyo pa po ako. Hindi po ako susuko." Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang pamilyar na anino ang lumapit, si Daniel Soriano. Nagulat siya sa pagdating nito, ngunit wala siyang panahon para magtanong. Ang mukha ni Daniel ay seryoso, puno ng empatiya. "Maribel, ano ang kakailangan?" tanong ni Daniel. Ang boses ay kalmado, ngunit may pagmamadali. "Mayroon ba akong maitutulong?" Tiningnan siya ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may halong pag-aalinlangan. "Pera, Daniel," mahina niyang sagot. "Kailangan ko ng pera para sa dialysis ni nanay. Wala na akong alam na paraan." Nakinig si Daniel sa lahat ng detalye at agad siyang kumilos. Hindi siya nagbigay ng pera ng direkta. Sa halip ginamit niya ang kanyang mga koneksyon. Mabilis niyang kinausap ang ilang charity organizations at foundations na tumutulong sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa loob lang ng ilang oras, nagkaroon ng solusyon. Hindi man buong bayad, ngunit sapat na para masimulan ang emergency dialysis. "Maribel, magsisimula na ang dialysis," sabi ni Daniel. Bumalik sa kanya na may kasamang nurse. "Nakausap ko na ang ospital. Magagawa natin ng paraan ang balanse." Niyakap ni Maribel si Daniel. Ang kanyang luha ay dumaloy sa balikat nito. "Salamat, Daniel. Maraming salamat." Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pag-aalinlangan sa kabutihan ni Daniel ay unti-unting nawala. Sa wakas, may isang taong tumutulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Habang naghihintay sila sa labas ng emergency room, kinausap siya ni Daniel. "Maribel, hindi mo pwedeng umasa lang sa kung ano ang mangyayari," payo niya. "Kailangan mong magkaroon ng sariling mapagkukunan ng kita. May naiisip ka bang negosyo? Kahit maliit lang?" Nag-isip si Maribel. Naalala niya ang kanyang hilig sa pagluluto noong bata pa siya, ang mga recipe ni Nanay Pilar na palaging pinupuri. "Siguro, pwedeng magluto ako ng mga kakanin o mga lutong bahay at ibenta sa palengke?" "Magandang ideya yan," masiglang sabi ni Daniel. "Tutulungan kita sa business plan. Kahit maliit lang, mahalaga ang magsimula. Hindi lang ito para sa pera, Maribel. Ito ay para sa iyong sarili, para mahanap mo ulit ang lakas at tiwala sa sarili mo." Ang mga salita ni Daniel ay tila tubig na dumilig sa tuyong lupa. Sa wakas, naramdaman niya na may isang tao na naniniwala sa kanya. Kinausap niya si Aling Nena at payag naman ito na gamitin niya ang maliit na espasyo sa tabi ng kanyang barong-barong. Dinala ni Daniel ang ilang gamit na kailangan niya. Isang lumang mesa, isang kalan, at ilang lalagyan. Ikinasa ni Maribel ang lahat ng kanyang lakas at ang kaunting ipon na natitira sa kanya.
Buong magdamag siyang nagluto. Inaalala ang mga recipe ni Nanay Pilar. Ang amoy ng niluluto niya ay naghatid sa kanya ng kaunting ginhawa. Ito ang simula ng kanyang bagong laban. Kinabukasan, maaga pa ay nakatayo na si Maribel sa harap ng kanyang maliit na kwayhang. Nakangiti siya sa bawat dumaan, pilit na nag-aalok ng kanyang mga produkto. Hindi naging madali. Mayroong mga mamimili na tumitingin lang. Mayroong mga nagtatanong pero hindi bumibili. Ngunit meron ding mga ngumingiti at bumibili na nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng kanyang mga paninda, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang kwayhang. Lumabas mula rito ang isang babaeng nakasuot ng pangmayaman. Ang mukha ay pamilyar. Ito ay si Ivy Morales. May kasama siyang dalawang malaking lalaki. Napanganga si Maribel sa gulat at takot. "Oh, tignan mo nga naman," mapanuyang sabi ni Ivy habang tinitingnan ang kwayhang ni Maribel mula ulo hanggang paa. "Dito ka na pala nagtatago, Maribel. Akala ko ba'y nawala ka na?" Ang mga lalaking kasama ni Ivy ay nagsimulang galawin ang kanyang mga paninda. Sinisira ang iba't ibang kakanin na pinagpuyatan niya. Ang sakit at galit ay bumalot kay Maribel. "Anong ginagawa niyo?" Sigaw niya. Sinubukan niyang pigilan ang mga lalaki. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, ang kanyang maliit na kwayhang ay naging isang gulo ng mga wasak na pagkain at sirang lalagyan. Ang kanyang mga barya na pinaghirapan niya ay kumalat sa lupa. Si Ivy ay tumawa ng malakas at pagkatapos ay umalis kasama ang dalawang lalaki na para bang walang nangyari. Lumuhod si Maribel sa gitna ng mga wasak na paninda. Ang luha ay dumaloy ng walang tigil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit? Bakit niya kailangan gawin ito? Pinipilit ba siya ng Diyos hanggang sa huling patak ng kanyang lakas? Ang tanong na yon ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Nakaluhod si Maribel sa gitna ng basag na pinggan at kalat na pagkain. Ang luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kanyang pinaghirapan, kundi dahil sa matinding puot na kanyang naramdaman. Ang pang-aalipusta ni Ivy ay nagtulak sa kanya sa dulo ng kanyang pasensya. Hindi ako susuko." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi sa ganito." Narinig ni Aling Nena ang kaguluhan at dali-daling lumapit. "Ay ineng, anong nangyari dito?" Tanaw niya ang kalat at ang umiiyak na si Maribel. "Sino ang gumawa nito sa iyo?" Nagsimulang magkwento si Maribel sa pagitan ng kanyang mga hikbi ang tungkol kay Ivy. Nag-init ang ulo ni Aling Nena. "Mga demonyo, mga walang puso." Habang pinupulot ni Maribel ang mga bubog at kalat, isang anino ang bumagsak sa kanyang likod. Tumayo siya at lumingon. Si Daniel Soriano na may malalim na kunot sa kanyang noo at nag-aalalang tingin. "Maribel, ano ang nangyari rito?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang gulo sa kanyang kwayhang at ang kanyang mga namumulang mata ay sapat ng sagot. Si Ivy Morales kasama ang dalawang lalaki ang gumawa nito, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay mataway matigas. Pinahiya siya at sinira ang lahat ng paninda niya. Napapikit si Daniel, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Hindi ito pwedeng mangyari. Naramdaman ni Maribel ang init ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. "Sinisira nila ako, Daniel," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Gusto nila akong ganap na durugin." "Hindi," mariing sabi ni Daniel at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. "Hindi mo sila hahayaang manalo. Tutulungan kitang makabangon ulit. At sa pagkakataong ito, hindi lang tayo babangon, maniningil tayo." Kasama ang tulong ni Daniel at Aling Nena, nilinis ni Maribel ang kanyang kwayhang. Nang gabing iyon, sa isang maliit na opisina na hiniram ni Daniel sa
Sa isang kaibigan, itinuro niya kay Maribel kung paano magdokumento ng insidente. Kailangan natin ng ebidensya, Maribel, paliwanag ni Daniel habang inilalatag ang mga legal forms, mga litrato, saksi at detalyadong salaysay. Lahat ng ito ay magagamit natin laban sa kanila. Sa bawat pahina na isinusulat niya, sa bawat litrato ng kanyang sirang paninda, lalong tumitibay ang kanyang loob. Ang galit ay nagiging determinasyon. Hindi na ito simpleng paghahanap buhay. Ito ay paglaban. Ilang araw ang lumipas, pilit na ipinagpatuloy ni Maribel ang kanyang pagtitinda, kahit na may takot pa rin. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga paninda, muling lumitaw si Ivy. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-iisa siya at may kasama siyang 2 security guards na tila nagbabanta. Aba Maribel, mapanuyang sabi ni Ivy, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Matigas talaga ang ulo mo. Hindi mo ba naiintindihan? Wala kang pag-asa. Hindi na yumuko si Maribel. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay matapang. Hindi mo ako kayang sirain, Ivy. Matigas niyang sagot. Ang bawat pagsubok na ibinibigay mo, lalo lang akong lumalakas. Nagulat si Ivy sa kanyang tinig. Hindi na ito ang dating Maribel na mahina at madaling umiyak. Tignan lang natin, sabi ni Ivy at tumalikod. Hindi pa tayo tapos. Sa pag-alis ni Ivy, naramdaman ni Maribel ang kakaibang pakiramdam. Takot? Oo. Ngunit mayroon ding pagwawagi. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot na harapin si Ivy. Mula noon, mas lalo pang pinagtibay ni Daniel ang kanyang pagsuporta. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho ni Maribel, sila ay nagkikita. Hindi lang tungkol sa pagtitinda ang kanilang pinag-uusapan, kundi pati na rin ang tungkol sa mga illegal na aktibidad ni Alejandro. Sinimulan nilang suriin ang mga lumang financial reports at bank statements ng kumpanya. Mayroon talagang malaking butas dito, Maribel, sabi ni Daniel habang itinuturo ang isang column ng numero sa isang spreadsheet. Ang mga transaksyong ito ay masyadong malaki para maging normal. At ang mga pangalan na ito, mukhang mga shell corporations. Nakinig si Maribel ng mabuti. Pilit na inuunawa ang bawat salita. Ang kanyang utak, na dati abala lang sa pag-aasikaso ng bahay, ay ngayon ay pinipilit na intindihin ang mundo ng finance at batas. So ano ang ibig sabihin nito, Daniel? Ibig sabihin, mayroon silang tinatago. Sagot ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanliit. At ang mga transaksyong ito ay maaaring konektado sa money laundering o embezzlement. Habang abala sila sa pag-aaral, biglang nagring ang telepono ni Daniel, isang kakaibang numero. Nang sagutin niya, walang nagsalita. Ngunit sa halip na i-hang up, isang ping ang narinig niya. May nagpadala ng isang file sa kanyang email. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang encrypted USB drive file. Mayroong label na Morales Files. Tiningnan ni Daniel si Maribel. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang bagong determinasyon. Maribel, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Mayroon akong pakiramdam na ito ang susi. Ang USB drive na natanggap ni Daniel ay tila nagbukas ng isang malaking kabanata sa buhay ni Maribel. Ang mga Morales Files ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Alejandro at Ivy, mga dummy corporation, at ang malawakang money laundering scheme. Ang bawat numero, bawat pangalan sa mga files ay nagpatibay sa kanilang hinala. Ito ay isang krimen na may malaking sukat. Ito ang ebidensya na kailangan natin, sabi ni Daniel, matapos nilang pag-aralan ang lahat ng data. Sapat ito para pabagsakin sila. Ngunit hindi sapat iyon para kay Maribel. Hindi niya lang gusto na makulong si Alejandro at Ivy. Gusto niyang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao, at ang kumpanya na pinaghirapan ni Alejandro.
na sa simula ay galing din sa pagsasama nila. Gusto kong bawiin ang kumpanya, Daniel, matigas niyang sabi. Nagulat si Daniel, ngunit nakita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Maribel. Maribel, alam mo bang napakalaking hamon niyan? Kailangan mong bumili ng shares, makipagsabayan sa mga malalaking investors, at itago ang iyong totoong pagkatao. Wala na akong ibang kailangan kundi ito, sagot ni Maribel. Ito ang tanging paraan para ganap akong makabangon at makapaghiganti sa lahat ng ginawa nila. Mula noon, nagsimula ang isa pang malaking pagbabago sa buhay ni Maribel. Sa tulong ni Daniel, na nag-ayos ng mga shell investment funds at legal loopholes, nagsimula silang bumili ng shares ng Alejandro Cruz Group sa palihim. Kinailangan niyang magbago ng anyo, maging isang bagong tao na walang bakas ng dating Maribel. Inilabas niya ang kanyang ipon at sa tulong ng isang stylist na inirekomenda ni Daniel, tuluyan siyang nag-transform. Ang mga lumang damit ay napalitan ng mga eleganteng business suit at mga designer dress. Ang kanyang buhok ay pinaganda at ang kanyang makeup ay nagbigay sa kanya ng mas seryoso at sophisticated na aura. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob. Kinailangan niyang matuto kung paano maglakad, magsalita, at kumilos na parang isang babaeng negosyante, matatag, kumpiyansa, at misteryosa. Pinag-aralan niya ang mga corporate jargon, ang financial statements, at ang art of negotiation. Alalahanin mo, Maribel, paalala ni Daniel isang gabi habang nag-e-ensayo sila. Ang pagkatao mo ngayon ay isang investment banker na may sariling pondo. Wala kang anumang koneksyon sa nakaraan mo. Dapat walang makakakilala sa'yo, lalo na sina Alejandro at Ivy. Hindi na ako ang dating Maribel na mahina. Daniel, sabi niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi ng kagalakan, kundi ng tagumpay na hindi pa narating. Ang unang test ni Maribel ay sa isang high-profile business gala. Ang mga ilaw ay nagniningning, ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling damit, at ang bulungan ng mga usapan ay puno ng kapangyarihan. Lumakad siya sa loob. Ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Nakipag-usap siya sa mga miyembro ng board ng Alejandro Cruz Group, nakipagpalitan ng business cards, at matalinong nagtanong tungkol sa direksyon ng kumpanya. Napakalaking hamon iyon. Mayroon siyang nakitang ilang dating kakilala, mga dating kaibigan na ngayon ay hindi na niya pinapansin. Sa isang pagkakataon, may isang matandang miyembro ng board na nakatingin sa kanya ng matagal. Si Mr. Tan, isang malapit na kaibigan ni Alejandro noong araw. Miss, pamilyar po ang mukha ninyo, sabi ni Mr. Tan. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ngumiti si Maribel, isang matamis ngunit malihim na ngiti. Marami po kaming kahawig, Mr. Tan. Baka po nagkakamali lang kayo. Binago niya ang tono ng kanyang boses ng bahagya. Ginawa itong mas formal. Nagkataon lang po na interesado ako sa kumpanya ninyo. Ang inyong visionary leadership, Mr. Cruz, ay kahanga-hanga. Nakita niya ang pagliwanag sa mata ni Mr. Tan na tila nasiyahan sa kanyang papuri. Ah, ganun ba? Maraming salamat. Kaya pala hindi ko kayo maalala. Sa likod ng kanyang nangiti, naramdaman ni Maribel ang kaba. Isang malaking pagsubok ang nalampasan, ngunit marami pa siyang kailangang lampasan. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Daniel sa kanyang bagong apartment, pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang. Kailangan nating bilisan ang pagbili ng shares, Daniel, sabi ni Maribel, nakatingin sa mga financial reports. Nakita ko sa balita, tila mayroong mga strategic decisions na ginagawa si Alejandro sa kumpanya. Baka may pinagtatakpan na naman siya. Tama ka, sabi ni Daniel, na may seryosong mukha. Pero kailangan nating mag-ingat. Maraming mata ang nakamasid. At kung meron silang gustong itago, mas magiging agresibo sila.
Habang nagpapahinga si Maribel sa lobby ng isang luxury hotel, matapos ang isang meeting, bigla niyang narinig ang boses ni Ivy. Nakaupo ito sa di kalayuan, kausap si Alejandro. Nakatago siya sa likod ng isang malaking halaman at pinilit niyang pakinggan ang kanilang usapan. Alejandro, kailangan na nating ibenta ang mga shares sa subsidiary company, sabi ni Ivy. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Ang audit ay papalapit na. Kung hindi natin gagawin iyan, malalantad ang lahat ng transactions na ginawa natin. Huwag kang mag-alala, Ivy. Kalmadong sabi ni Alejandro. Mayroon tayong plano. Ililipat natin ang assets sa ibang accounts at sasabihin nating na-acquire ng isang foreign investor. Walang makakahalata. Nanlamig ang dugo ni Maribel. Subsidiaries, audit, assets, foreign investor. Ang kanilang plano ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Gusto nilang linisin ang lahat ng ebidensya. Ang oras ay nauubos na. Nagsimulang kumuyom ang kanyang mga kamao. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Hindi niya hahayaang makatakas sina Alejandro at Ivy sa lahat ng kanilang kasalanan. Ang mga salitang narinig ni Maribel mula kina Alejandro at Ivy ay nagtulak kay Daniel sa matinding pagmamadali. Ang Morales files ay sapat na ebidensya, ngunit kung tatakasan ni na Alejandro ang kanilang responsibilidad sa pamamagitan ng pagtatago ng assets at paglipat ng pondo, magiging mas mahirap ang kanilang laban. Ang oras ay tumatakbo at pakiramdam ni Daniel palaging nauuna ang kanyang mga kalaban. Sa kanyang opisina, na puno ng nakakalat na papeles at open files sa kanyang computer, si Daniel ay abala sa paghahanap ng anumang paraan para pigilan si Alejandro. Ang kape ay kanyang tanging kaibigan, at ang pagod ay bumabakas na sa kanyang mukha. Hindi sila pwedeng makatakas, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang isang report tungkol sa posibleng flight itinerary ni Alejandro. Mayroong mga usap-usapan na mayroon itong planong tumakas, posibleng sa isang bansa na walang extradition treaty sa Pilipinas. Isang tawag ang ginawa ni Daniel sa isang kaibigan sa National Bureau of Investigation, NBI. Kailangan ko ng tulong ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Mayroon akong impormasyon tungkol sa isang malaking financial fraud na maaaring humantong sa pagtakas ng isang high-profile businessman. Kinailangan niyang maging maingat. Hindi siya pwedeng magbigay ng lahat ng detalye, lalo na ang tungkol kay Maribel. May mga politikong nakakabit sa pangalan ni Alejandro at ang pagiging maingat ay susi. Sa isang emergency meeting kasama si Maribel at ilang trusted associates, mga taong nakilala niya sa kanyang pagiging abogado na may puso para sa katarungan. Ipinahayag niya ang kanyang mga natuklasan. Ang tensyon sa silid ay halos mahahawakan. May posibilidad na tatakasan ni Alejandro ang bansa, sabi ni Daniel, habang ipinapakita ang mga ebidensya. Kailangan nating pigilan siya bago pa man niya ilipat ang lahat ng assets at burahin ang kanyang bakas. Ngunit paano? Tanong ni Maribel. Ang kanyang noo ay nakakunot. Ang pagkuha ng warrant ay nangangailangan ng oras at sa lawak ng kanyang impluwensya, maaari niyang manipulahin ang sistema. Kaya nga kailangan natin ng isang bagay na makakapigil sa kanya agad, sagot ni Daniel. Isang ebidensya na hindi niya kayang itago, na maglalantad sa kanya sa harap ng publiko. Isang bagay na mangyayari sa pinakamabilis na panahon. Ang sumunod na ilang araw ay tila isang lahi laban sa oras. Si Daniel ay halos hindi na natutulog, abala sa pag-scan ng bawat financial record, bawat email, bawat transaksyon na posibleng nagawa ni na Alejandro at Ivy. Alam niyang meron pang isang huling ebidensya, isang bagay na nakatago sa plain sight. Nakatanggap si Maribel ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Naglalaro ka ng apoy, Maribel, ang nakasulat. Bumalik ka na sa iyong lungga bago ka pa masunog. Ito ay mula kay Alejandro.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naging determinado. Hindi lang si Daniel ang nagtatrabaho ng walang tigil. Si Maribel, sa kabila ng kanyang pagod, ay tumutulong din. Ginagamit niya ang kanyang mga kontak sa loob ng kumpanya, ang mga taong kanyang lihim na nakausap bilang isang potential investor para makakuha ng insider information. Maliliit na detalye, mga pagbabago sa schedule, mga bagong meetings. Isang gabing madaling araw, habang ang mga mata ni Daniel ay halos nakapikit na, mayroong isang bagay na biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang transaksyon, isang malaking halaga, ang inilipat mula sa isang subsidiary company ni Alejandro papunta sa isang offshore bank account. Ngunit ang tatanggap ng pondo ay hindi isang random na pangalan. Ito ay isang account na nakarehistro sa ilalim ng isang pangalan na IVM Inc. Ang IVM Inc. ay isang shell corporation, ngunit ang pangalan ay hindi. Ivy Morales. Ang katibayan ay nasa harap niya. Ito ay isang direktang koneksyon. Ang mga pondo ay hindi lang mula sa kumpanya ni Alejandro. Ang account na ito ay direktang konektado kay Ivy, na nagpapatunay na siya ay hindi lang kabit kundi kasabwat. Mabilis na pinag-aralan ni Daniel ang mga detalye ng account, ang mga petsa, ang mga halaga, ang mga bangko na sangkot. Ito ang pinakahihintay nilang smoking gun. Ito ang maglalantad sa kanila ng sabay. Ito na, bulong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pagwawagi. Natagpuan ko na kayo. Mabilis niyang tinawagan si Maribel, na sa kabilang linya ay gising pa rin, naghihintay. Maribel, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng adrenaline. Natagpuan ko na ang lahat. Isang offshore account na nakarehistro sa ilalim ng isang kumpanyang pag-aari ni Ivy. Ang lahat ng illegal na transaksyon ni Alejandro ay dumaan dito. Ito ang magiging huling pagsubok nila. Ang araw ng General Shareholders Meeting, ang hangin sa boardroom ay puno ng tensyon at pag-asa. Ngunit para kina Alejandro at Ivy, ito ay araw ng kanilang pagwawagi. Nakaupo sila sa gitna ng mesa, confident, nakangiti sa mga kasapi ng board na tila sila ang hari at reyna ng kanilang kaharian. Hindi nila alam na ang kanilang kaharian ay malapit ng gumuho. Nakaayos si Alejandro sa isang mamahaling suit, naglalahad ng isang PowerPoint presentation tungkol sa bagong direksyon at visionary leadership ng kumpanya. Si Ivy, na nakaupo sa tabi niya, ay nakangiti. Tila nasiyahan sa bawat papuri. Mayroon silang planong ibenta ang ilang subsidiary assets sa isang foreign investor na sa katotohanan ay ang kanilang mga offshore accounts at linisin ang kanilang mga bakas. At sa mga nakaraang buwan, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Nakamit natin ang malaking paglago. Ang ating kumpanya ay mas malakas kaysa kailanman. Nagpalakpakan ang ilang miyembro ng board, ngunit mayroong kakaibang katahimikan sa bandang likod ng silid. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Ang lahat ng mata ay napatingin sa pinto. Pumasok si Maribel, nakasuot ng isang makapangyarihang business suit na nagpapatingkad sa kanyang matipunong tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Sa kanyang likuran ay si Daniel Soriano, may hawak na isang manipis na briefcase na patigil ang bulungan. Ang nangiti sa labi ni Ivy ay unti-unting nawala. Ang mukha ni Alejandro ay namutla. Hindi niya inaasahan na makita si Maribel, hindi sa ganitong paraan. Ang dating Maribel na mahina at madaling umiyak ay wala na. Ang nakatayo sa kanilang harapan ay isang bagong Maribel, mas matatag at mas makapangyarihan. Pasensya na po sa pagkaantala, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, na tila isang pamilyar na himig na matagal nang nawala. Ako po si Miss Maribel Reyes,
At ako po ang bagong major shareholder ng kumpanyang ito. Isang malakas na bulungan ang lumikha sa silid. Ang pagkabigla ay nabasa sa mukha ni na Alejandro at Ivy. Ano? Anong pinagsasabi mo, Maribel? Bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkamali ka ng pinuntahan. Hindi ako nagkamali, Alejandro, sagot ni Maribel at lumakad patungo sa gitna ng silid. At sa araw na ito, hindi lang ako ang nagbabalik, ang katotohanan din. Sa isang iglap, kinuha ni Daniel ang isang remote control at itinuro sa malaking screen. Ang PowerPoint presentation ni Alejandro ay napalitan ng mga graphs, charts, at transaction ng mga bank accounts. Ang mga datos mula sa Morales files. Mr. Cruz, Miss Morales, sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang mga nasa screen ay ang detalyadong ebidensya ng inyong malawakang pandaraya, money laundering, embezzlement, at stock market manipulation. Nagulantang ang buong board. Hindi makapaniwala ang mga miyembro. Si Alejandro ay tumayo, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Mga kasinungalingan yan, manipulasyon, ginagawa niya lang yan para sirainin ako. Talaga ba, Alejandro? Tanong ni Maribel, at ngumiti ng mapait. Marami ka pang dapat sagutin. Ipinakita ni Daniel ang mga video clips ng mga pulong nina Alejandro at Ivy, kasama ang mga kahina-hinalang individual, ang mga voice recordings ng kanilang mga illegal na transaksyon, at ang huling ebidensya, ang offshore bank account na konektado kay IVM Inc. na naglalaman ng bilyon-bilyong piso na hinuthot mula sa kumpanya. Nagsimulang manginig si Ivy. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang nanangiti ay napalitan ng takot. Hindi ito totoo. Ang lahat ng ito ay totoo, Miss Morales, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay matigas. At ang lahat ng ito ay sapat na ebidensya para sampahan kayo ng kaso. Maya-maya, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga opisyalis ng NBI kasama ang ilang pulis. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Alejandro Cruz at Ivy Morales, inaresto namin kayo sa kasong financial fraud, money laundering, at embezzlement, sabi ng isang NBI officer, at inilabas ang kanilang mga handcuffs. Nagulo ang boardroom. Sinubukan ni Alejandro na kumalma, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding takot at galit. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi. Mayroon akong mga koneksyon. Wala kang koneksyon na makakapagligtas sa iyo ngayon, Alejandro. Mariing sabi ni Maribel, nakatingin sa kanya ng diretso sa mata. Ang batas ang mananaig. Habang isinasama ang mga ito palabas ng boardroom, tiningnan ni Ivy si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Hindi pa tayo tapos, Maribel. Pagbabayaran mo ito. Ngumiti si Maribel, isang ngiti na puno ng tagumpay. Tapos na tayo, Ivy. Matagal na. Pagkatapos ng kaguluhan, muling humarap si Maribel sa mga miyembro ng board. Sa mga darating na araw, sisimulan natin ang proseso ng pagbabangon ng kumpanyang ito. Ibabalik natin ang integridad at tiwala na nawala. At sa pamamagitan ng transparency at tunay na leadership, ipapakita natin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pera o impluensya, kundi sa katotohanan at katarungan. Nagpalakpakan ang mga miyembro ng board, isang pagpalakpak na puno ng paghanga at pag-asa. Tumalikod si Maribel at sa pintuan ng boardroom, nakatayo si Daniel, nakangiti. Ang kanilang mga mata ay nagtama. At sa sandaling iyon, alam ni Maribel na ito ay simula pa lamang ng kanilang bagong kabanata. Isang taon ang lumipas, ngunit tila isang dekada ang nakaraan para kay Maribel. Ang boardroom, kung saan minsan siyang tumayo bilang isang wasak na babae, ay ngayon
ay naging saksi sa kanyang pagbangon. Ang kumpanyang minsan niyang ipinaglaban, ang Alejandro Cruz Group, ay ngayon ay pinamamahalaan niya at pinangalanan na niyang Phoenix Holdings, isang simbolo ng muling pagkabuhay. Ang unang magandang balita ay ang paggaling ni Nanay Pilar sa tulong ng pinansyal na suporta mula sa kumpanya at ang walang sawang pag-aalaga ni Maribel. Unti-unting lumakas ang kanyang ina. Sa isang maaraw na hapon, nakita ni Maribel si Nanay Pilar na naglalakad sa hardin ng ospital. Hawak ang kanyang kamay, may ngiti sa labi. "Malakas ka talaga, anak," sabi ni Nanay Pilar. Ang boses ay mahina pa rin, ngunit puno ng pagmamahal. "Akala ko noon, wala na akong pag-asa. Pero ikaw ang naging ilaw ko." Napangiti si Maribel. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang ina. Ang pakiramdam ng mainit na yakap nito ay nagdala ng malaking ginhawa sa kanyang puso. Ito ang pinakamahalagang tagumpay para sa kanya, higit pa sa anumang yaman o kapangyarihan. Sa kanyang bagong opisina bilang CEO, malaki at may tanaw sa buong syudad, madalas na nakatitig si Maribel sa bintana. Ang dating takot at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng katahimikan at kapanatagan. Naalala niya ang bawat pagsubok, ang bawat luha na inihulog niya. At sa bawat alaala, naroon din ang ngiti at tulong ni Daniel. Isang gabi, inaya siya ni Daniel para maghapunan sa isang simpleng restaurant malayo sa mga formal na okasyon ng mundo ng negosyo. Ang kanilang usapan ay hindi tungkol sa mga reports o legal documents, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap. "Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito," sabi ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagkikinang. "Mula sa araw na nakita kitang nagtitinda ng sampagita, alam ko na merong kakaiba sa iyo, Maribel." Napangiti si Maribel. "Ikaw naman, hindi ko rin nakalain na ang isang kaibigan mula sa nakaraan ay magiging aking kasama sa lahat." Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Maribel, hindi lang kita kasama. Ikaw ang inspirasyon ko. Ang lakas mo, ang iyong pagbangon ay nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ko." Nagkatinginan sila ng matagal. Sa mga mata ni Daniel, nakita ni Maribel ang tunay na pagmamahal, ang paggalang at ang pag-unawa. Ito ang pag-ibig na hindi nakabatay sa yaman o status, kundi sa purong damdamin. Ito ang pag-ibig na nagbibigay ng lakas, hindi ng kahinaan. "Daniel," mahina niyang sabi, "hindi ko alam kung paano ko maipapahayag ang pasasalamat ko sa iyo. Kung wala ka, siguro nawasak na ako." "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Daniel at ngumiti ng totoo. "Ang tanging kailangan ko ay ang iyong kaligayahan at ang makasama ka." Sa gabing iyon, matapos ang hapunan, naglakad sila sa isang parke sa ilalim ng mga bituin. Ito ang gabing nagbukas ang kanilang puso sa isa't isa. Ang dating lihim na pag-ibig ni Daniel ay naging ganap at ang puso ni Maribel na minsay wasak ay muling natuto magmahal. Ilang linggo matapos iyon, isang masayang tagpo ang naganap sa silid ni Nanay Pilar. Nakaupo si Maribel sa tabi ng kanyang ina, habang si Daniel ay nakatayo sa likuran niya, may hawak na isang bouquet ng mga bulaklak. "Nanay, meron po akong magandang balita," sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Kami po ni Daniel. Kami na po." Nangiti si Nanay Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. "Alam ko na, anak. Kitang-kita ko sa inyong mga mata ang pagmamahal. Masaya ako para sa inyo. Si Daniel ay isang mabuting tao. Huwag mo na siyang pakawalan." Niyakap ni Maribel si Daniel. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. "Salamat, Nanay," bulong niya. "Salamat sa lahat." Bilang CEO ng Phoenix Holdings, nagkaroon ng malaking pagbabago si Maribel.
Sa isang press conference, nagbigay siya ng isang makapangyarihang talumpati. Ang Phoenix Holdings ay hindi lamang isang kumpanya, sabi ni Maribel, nakaharap sa mga mamamahayag at sa kanyang mga empleyado. Ito ay simbolo ng pag-asa, ng integridad at ng pagbabangon mula sa abo. Bilang isang babae, naranasan ko ang pagbagsak, ang pagtataksil at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit natuto ako na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung gaano kakayaman o kung gaano kakalakas. Ito ay nasa iyong kakayahang tumayo ulit, ang iyong tiwala sa sarili at ang iyong paninindigan sa tama. Ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati. Ipinapahayag ang kanyang vision para sa kumpanya na nakatuon sa ethical na pamamahala, social responsibility at pagbibigay ng patas na pagkakataon sa lahat. Ang mga empleyado ay nagpalakpakan ng todo. Pakiramdam nila ay mayroon na silang isang tunay na leader. Sa pagtatapos ng araw, naglakad si Maribel at Daniel sa isang baybayin habang papalubog ang araw. Ang kulay kahel at lila ng kalangitan ay nagbigay ng isang mapayapang tanawin. Hawak ni Maribel ang kamay ni Daniel. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. "Nakamit mo na ang lahat, Maribel," sabi ni Daniel at hinalikan ang kanyang noo. Ang katarungan, ang kumpanya at ang pag-ibig. Ngumiti si Maribel at tumingin sa malawak na karagatan. "Oo, Daniel, nakamit ko ang lahat. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, natagpuan ko ang sarili ko. Nalaman ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang nag-iiwan sa'yo sa gitna ng unos, kundi ang taong nananatili, gumagabay, at nagtitiwala sa iyong kakayahang lumaban. Hindi ang kayamanan o kapangyarihan ang nagbibigay ng halaga sa isang tao, kundi ang kanyang dangal at ang puso na marunong magmahal at magpatawad." Mahigpit na hinawakan ni Maribel ang kamay ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa dulo ng abot-tanaw. Isang bagong umaga ang naghihintay, puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang isang babae, kahit na dumaan sa matinding sakit, ay kayang bumangon, humanap ng katarungan, at muling magmahal ng buong puso. Ito ang kanyang muling pagkabuhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Maribel Reyes at Daniel Soriano. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa para sa muling pagbangon. Isang mainit na pagbati at taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng inyong oras at puso upang subaybayan ang paglalakbay ni Maribel. Ang pagsusulat ng "Ang Muling Pagtindig ni Maribel" ay naging isang emosyonal na karanasan para sa akin. At bawat kabanata ay isinulat ng may pag-asa at paniniwala sa kakayahan ng isang babae na harapin ang anumang pagsubok. Habang isinusulat ko ang bawat linya, naramdaman ko ang bawat kirot, bawat galit at bawat tagumpay ni Maribel. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, tulad din ng paglikha sa kanyang mundo. Ngunit ang bawat hamon ay nagbigay daan sa isang mas matibay na pagkatao. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng pag-ibig at paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalaki ang iyong kayamanan o kapangyarihan, kundi sa iyong dangal, sa iyong paninindigan, at sa iyong kakayahang muling tumayo kahit ilang beses ka pang madapa. Sana ay nakita ninyo sa kwento ni Maribel ang mensahe ng pag-asa, ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili, at ng paghahanap sa tunay na pag-ibig na nagbibigay lakas. Naway maging inspirasyon ito sa bawat babaeng dumaranas ng pagsubok, na ang bawat sugat ay magiging tanda ng iyong katatagan, at ang bawat luha ay magiging binhi ng bagong simula. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kung meron kayong mga saloobin o aral na natutunan mula sa kwento ni Maribel,
Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi. Ang inyong mga komento ang siyang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming nililikha. Hanggang sa muli, at tandaan, ang inyong kwento ay mahalaga.